Wala kang ano, ate Bulsa? Ganito ako ng Agad. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo ng Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, ngayon na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkalubong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu. Sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang huling pagkabuhay ni Jesus ay ang puso ng kerigma ng mga unang Kristiyano. Ito ay ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang makasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ang patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
saya at magalang. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na tapat sa kanilang pananalig sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero na magkasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa ng tutunggalian at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita, puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaninningan, anghel na maliwanag, kumot at kasuotan. Buhay ni Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupang, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naramnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasasabing alagad ay napunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamahang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya nito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At mabiyayang linggo ng muling pagkabuhay. Ngayong linggong ito, tinagdiriwang natin ang sugatong at pundasyon ng lahat ng ating pananampalataya. Uli, walang simbahan, walang misa, kung walang muling pagkabuhay ni Jesus. Noong panahon niya, marami ring Mesiyas, gumagawa ng himala, nagpapagaling, bumubuhay ng patay. Pero nung sila mismo ang namatay, namatay silang lahat. Pero si Jesus, noong namatay, muling nabuhay. Ano ang gustong sabihin sa atin ngayon bilang mga tagasunod ni Kristo? Una, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng lubos-lubos na kaligayahan. Bakit? Sapagkat nagapi ni Jesus ang madalas kinatatakutan nating lahat, yung tinatawag nating kamatayan, sapagkat noong namatay siya, muli siya ay muling nabuhay. Kaya nga, magdudulot sa atin iyon ng kaligayahan sapagkat alam natin na isang araw, dadaan tayo sa ganoong stage, pero tayo ay muling mabubuhay. Pangalawa, nagbibigay din ito ng maraming pag-asa sa ating lahat. Hindi ba? Yung pag-asa na hindi tayo hanggang dito lamang sa mundong ibabaw. Mayroong buhay na walang hanggan. Mayroong kahulugan yung pagpapakabuti natin. May kahulugan yung ating pagsisikap, gumawa ng tama, magsabi ng totoo, at magmahal. Lahat ng iyon ay mayroong kahulugan at kabuluhan. Bakit? Kasi may buhay na walang hanggan. Pangatlo, hindi lamang pag-asa at hindi lamang kaligayahan ang dulot ng muling pagkabuhay. May kaakibat itong misyon. Napansin niyo ba? Sa ating ebanghelyo ngayon, naroon si Pedro at naroon ang pinakamamahal na alagad ni Jesus. Ano ang gustong sabihin nito? Na batang-bata pa lamang ang simbahan, mayroon ng leader sa ating simbahan. Mayroon ng mga may tungkulin. Mayroon ng may responsibilidad. Mayroon ng misyon. Kaya nga, uli bilang isang Kristiyano, bahagi iyon ng ating pagiging. Sabi nga sa mga libro at dokumento ng ating simbahan, ang Kristiyanong walang misyon ay hindi tunay na Kristiyano. Sapagkat kasama iyon sa ating kalikasan, sa ating pagsunod kay Kristo. Minsan, sasabihin ng iba, maliit lang ang ating misyon. At least, mission pa rin iyon. Yung iba, medyo mabigat. Yung iba, medyo mahirap. Pero, ang mahalaga, mayroon tayo kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad sa loob at labas ng ating simbahan. Nawa, patuloy tayong paspasan ng Diyos. At tayo naman magsumikap na tukdin ang ating mga misyon sa buhay. At maya-maya lamang, sisindihan natin ulit yung ating Paskal na matay. Magsisindi tayo ng kandila natin at mangangako tayo muli sa Diyos bilang mga Kristiyano, bilang mga bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitay na tayong lahat. Sisindihan natin ngayon ang mga kandila natin, pero magsisindi tayo mula sa Paschal Candle. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya
Nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwaan natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasamaan at kaakit-akit na tukso ng kasamaan, ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating panampalataya kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga kinararangal na anak ng Diyos. Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkahalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo na pinanganak ni Santa Mariang Berhel, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos sa makapangyarihang Ama, ng ating Panginoong Jesucristo tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mahamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Tulungan mo kaming pangalagaan ng kapaligiran at sikasyaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salin lahi. Manalangin tayo. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama namin Diyos. Manalangin tayo. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis at tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, o papaghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan natin. Ama naming lumikha, masaya namin pinagdiriwang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa.
inaasina namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inilala ng panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kahanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawat ng papuri sa iyo, nang wala mong sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu ng banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung nilabot sa kanyang malalit at sinabi, "Tagapinig natin ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos sa mapunan, inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malalit at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay niya nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat gamay sarap mo para magtingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makapaplog sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa na Bartolome namin Obispo at ang tanang kaparianan. Lahan mo rin ng mga kapatid naming lahing-lahin na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ngayon din lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila patuloy sa iyong kalindagan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na daling Maria, ina ng Diyos, sana sila ng tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na muhay Diyos na ibig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdunuan namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal pura ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin Ama ang Diyos sa ating mapagkalinga.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, dalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, at kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita walang ako'y gagawin na.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahaling akin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sabitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo sa mandali. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy Easter po. Dito po ako ngayon para magpasalamat po sa inyong lahat sa ginawa niyo na pagmamahal at pagtanggap sa akin. Bukas po ay uuwi na po ako sa Iloilo para po sa paghanda ng aking ordination sa May. At baon-baon ko po ang inyong pagmamahal, ang inyong suporta hanggang nandito ako sa Subic. So, nawa po'y papalay kayo ng Diyos at lagi ko po kayong kasama sa aking mga dasal. At nawa po'y pagdasal niyo rin po ako. Again po, maraming salamat po. Magtay na po tayong lahat. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalaan kayo ng mga kapangyarihan Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, pumayo kayong taglay ang kapayapaan, upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.